Kung nakahinto po kayo ngayon sa operasyon ninyo, ano po ang timeline ninyo para maipagpatuloy ito at totally itong 9,000 POGO workers mahuli na at mapauwi na po sa bansa nila? Ma'am DJ, maganda po yung nangyaring hearing kahapon. No? At least sinabi nga po nung ating mga congressman doon sa Quad Committee na yon na eto kailangan talaga whole of government approach dito. Hindi lang pwedeng PAOK o hindi lang pwedeng NBI o PNP dito. Dapat sama-sama tayo dito dahil yan talagang problema na. Even yung mga sakit-sakit na yan. Like halimbawa, sa totoo, Ma'am DJ, talagang Mm. masakit man tanggapin. Pero yung ibang nahuhuli natin, may mga grabing sakit. May mga O tuberculosis, may may mga HIV nga daw HIV. po. Mhm. Oo nga ho eh. Siyempre, habang nasa labas po ito, magkakalat po ng sakit ito. Kaya dapat po talaga ma-account na natin itong mga 9,000 o 10,000 na mga POGO workers na nagkalat pa. So, Yusek, wala po bang timeline sa ngayon ng PAO sa pakikipagtulungan po natin sa ibang different government agencies kung hanggang kailan kaya natin mahuhuli itong mga pakalat-kalat pa rin? May end Tuloy-tuloy game naman po po ba yung, yes Sige ma'am. po, tuloy po. Yes, ma'am. Tuloy-tuloy naman po yung coordination natin with other agencies. Kahit na po talagang, ang PAOK lang naman ho ang tumigil but the other agencies are continuing yung efforts po nila sa panguhuli po dito sa mga POGO na yan. But this time, sabi nga namin, kailangan mag-focus talaga tayo dun sa mga nagkalat, yung mga sinasabi nating 9,000 na yan or 10,000 na mga POGO workers na yan. Oo. Dahil yan ho talaga, wala na mga dokumento yan eh. Mm. Every time pag nahuli mo yan, talagang halos wala na pakikita mga dokumento.